At last mga ka-riders, yung isang taon na nating iniintay, dumating na po dito sa Rusi Santa Cruz Laguna. Ito pong Rusi ADX 150i. Talaga namang hindi papahuli si Rusi pagdating sa kompetisyon ng motorsiklo. Ito ang kumukumpleto sa kanyang mga kategory. Meron na rin siyang adventure bike na scooter. Okay, ngayong August 26, 2024, available na po dito sa Rusi Santa Cruz Laguna. Kaya lang isang kulay pa lang po ang nandito, pero alam ko meron kulay pula po ito saka kulay white. Pero itong kulay black na glossy ay astig na rin po. Okay, unang impression ko po sa kanya, malaki similarities niya dun sa SYM Husky 150, di ba? At saka ito napansin ko dito sa kanyang rear, parang Rusi Pulse ang dating, di ba? Lalo na sa kanyang taillight. Isa po ang nagustuhan ko dito sa Rusi ADX 150i, yung kanyang specifications. Kasi kinonfirm po natin sa loob, unang-una nakita ko po water cooled na po ang kanyang cooling system. And then ito pa malupit, 4 valve na po siya. And then syempre fuel injected na po ang kanyang fuel supply system. And then naka full digital na po ang kanyang instrument panel. Same siya ng instrument panel ng ADB ng Honda, di ba? Yun lang mga ka-riders, naka manual key pa rin po ang kanyang ignition system. Pero expect na natin mga ka-riders, magkakaroon din po ito ng keyless na meron pong kasamang stick key or yung manual key nga po. Para sa akin mas okay po ito, para wala na rin tayong problemahin sa baterya ng remote. Kaya laging on the go, ready to go itong Rusi ADX 150. Nung una akala ko same lang siya ng headlight ng RFI, pero dito na iba po, talagang pang adventure po ang dating niya dahil po sa kanyang headlight na split type na projector lang po ang ginamit. Ayan, meron siya ditong dalawang mata. At ito yung DRL niya, nagmukha siyang kilay, di ba? Mamaya i-activate po natin nila Gerson para makita nyo po yung kanyang lighting system, saka marinig natin yung kanyang busina. Yung pong kanyang windshield, ka-size din po nung sa ADB, pero parang maliit ng konti. Ang maganda ho rito, adjustable siya, pwede natin itong itaas at ibaba dahil meron po siyang plastic na bracket na dito natin i-adjust. Mamaya i-demo po sa atin. And then ito pa maganda sa kanyang specifications. Sa kanyang braking system po, ayan, naka CBS pa rin po siya. And then pareho pong nakadis ang kanyang rear at front brake. And then syempre, ang isang identity ng adventure bike, meron dapat rubber boot ang kanyang telescopic fork na front suspension. Then yung kanyang gulong po, ayan, dual sport na po siya, pang off-road na. At ang sukat po nito ay nasa 110 by 80 by 14. Meron po siyang brand na Cordial. Ayan, malupit, talagang kabranda rin ng mga Big 4. And then tubeless po yan syempre. And then maganda rin yung kulay ng kanyang mag wheels na aluminum, kulay bronze, kaya bumagay po siya. Meron po siyang speed sensor sa harap, hindi po to ABS mga ka-riders. And then dual piston caliper. And then ayan, meron siya reflector. And then napansin ko medyo maliit yung kanyang front fender, pero extended naman po, mahaba. Tapos meron pa siyang cover dito sa kanyang engine. Maganda, meron ditong mga bolt, pwede natin buksan pag meron po tayong aayusin sa loob. Okay, ang maskulados po ng kanyang forma ng body, mapapansin natin, di ba? Kahawig talaga dun sa Husky ADB ng SYM. Ayan, marami siyang cuts at parang futuristic na rin talaga ang kanyang dimension. And then itong nagustuhan ko pa sa kanya, yung kanyang foot pedal na steel na rin, hindi na tayo bibili, meron na siyang nakalagay, kaya less gastos, di ba? And then ayan, maganda, combine po ng rubber at saka ng metal para kumapit sa ating sapatos. Ayan. Yun nga lang, medyo maiksi. Ewan ko lang kung makakapag-extend tayo, susukatin natin mamaya. And then dito yung kanyang foot peg. Ayan, malapad po siya at maganda, hindi siya nakaawang pag tayo po gagamit. Ayan. And then sa kanya po mga decals, ayan, kapiraso lang, combine lang po ng red and white. Ayan yung kanyang brand name na Rusi. And then dito po yung kanyang displacement. And then dito po sa likod yung kanya namang model name na Adventure X. Ayan po siya, oh. Water cooled 4 valve. Ayan, sulit na rin tayo sa kanyang specifications. And then sa kanya pong stock na muffler, di ba? Ayos na rin at hindi na rin papalitin. Okay na to. Naka Allen bolt na mga stainless. Ayan, protected tayo ng heat guard dito po sa tip. And then medyo hati yung kanyang heat guard na plastic po dito. Yun lang, medyo open yung kanyang elbow. At ayan, meron namang cover yung kanyang radiator. Ayan po yung liquid cooled na. And then may sukat po na 130 by 70 by 13 dito po sa rear tire. And then naka single pot caliper po sa kanyang preno, naka single disc. Siyempre may CBS, naka dual shock absorber po sa kanyang rear suspension.
And then sa kanya po mga lighting system dito sa rear, ayan, nakabukod po yung kanyang flexible na turning signals. Ayan, mukhang running light po yan. Mamaya makikita natin. And then yung kanyang malapulse na tail light, ayan, all LED rin po. Nandito po yung kanyang tail light at stoplight po sa gitna. And then meron siyang grab bar na medyo mababa nga lang po. Glossy black din ang kulay. And then ito mga ka-riders, wala na po siyang kickstart. Sana hindi inalis, ano po. Pero pagdating sa design ng kanyang crankcase, ng kanyang air filter box, futuristic na rin siya, di ba? Meron siya ditong air intake. Ayan, makakatulong para mapalamig yung loob ng ating CVT. And then mamaya i-check natin kung meron bang kill switch yung kanyang side stand. Pero napuna ko medyo payat po yung kanyang side stand, ano? And then dito sa kanyang center stand, mukhang maganda naman ang pagkakabuka. At hindi kagaya sa RFI, medyo mapayat ang bakal. Dito po mataba na siya. And then dun po sa kanyang upuan, although meron naman siyang shape, one tone lang siya, wala na siyang mga tahi. So dito meron siyang pirasong nakatambok na po, maya makakatulong po na stopper ng ating rider. Ayan, malalim din naman yung kanyang tabas, maganda, kala mo madula siya pero magaspang po. Ayan, malambot din naman yung kanyang po at hindi siya masyadong malapad. Okay, check natin yung kanyang under seat storage. Ayan, medyo mahaba po siya, pero napansin ko mababaw. Hinahanap natin yung manual para madagdagan ko pa po yung mga detalyeng maibibigay ko sa inyo. Pero dito tingin ko half face lang po ang kakasya kasi mababaw po siya, pero mahaba naman. And then nandito po yung kanyang onboard diagnostic. Dito po yung fuse relay. Ayan, pag tayo po ay mag-i-scan, dyan po yan. And then napansin ko sa kanyang mga pairings, hindi siya pure na matte black lang, may kahalo po siya na carbon fiber finish na mga parte, katulad po dito sa kanyang likuran, sa tail. And then meron pa siya kasamang LED na ilaw para sa ating plate number. And then ito nagustuhan ko sa ADX ng Cruzy, malapad po yung kanyang rear fender. Ayan, yung talsik ng putik medyo mami-minimize pa natin kasi kadalimitan po kasi dito umaawas ang talsik So ito, medyo tama na po yung size niya. Although, bagay, mahaba na rin siya. Kalahati ng gulong ho ang cover. At okay lang din naman kasi malapad po yung kanyang rear fender. And then, ito naman yung forma ng kanyang naked handlebar. Aluminum po yung kanyang handle post. And then, parang, di ko lang sigurado kung alloy po itong kanyang handlebar. Ano po. Okay, ayan. Sa kanyang mga switches and button, check natin dito. Okay, mga ka-riders, mahaba pala yung kanyang bar end. And then dito po sa kanyang switches and buttons sa left side, nandito po yung passing light. And then syempre high beam, low beam sign. And then hazard, meron siyang hazard mga ka-riders. So. And then turning signals, left and right. And then horn. And then meron din siyang kill switch. And then switch po ng headlight at switch off. And then electric starter push button. Okay. Then of course yung kanyang dalawang brake master. And then maganda itong kanyang mga kable, maayos naman ang pagkakasalansang dito sa gitna. Hindi siya magulo. Nga pala ito, meron siyang siyempre set and select dito sa kanyang button ng panel. And then muntik ko ng mga limutan mga riders, meron pala rito socket dito sa left side. Okay, ayan. Malalim din naman siya. Okay, para makita nyo po ng kung gaano kalaki capacity niya. Siyempre, cellphone. Ayan, pasok po yung cellphone. Siguro kahit 3, 4 na cellphone pa, patong-patong sila dyan, okay na. Malaking bagay po yung may gantong cover para pag umuulan, dyan lang siya. And then hanapin natin yung kanyang charging port ha. Hindi ko makita yung charging port Baka naman naandito. And then maganda yung ginamit na panglock sa kanya. Magnet na, hindi basta ordinaryong plastic lang. Kasi kadalasan po doon lumuluwag yun So ito, konting push nyo lang, dikit na siya, diba? Kasi magnet nga po. Mag-a-activate po si Sir Gerson ng Cruzy para makita nyo po itong mga lighting system ng Adventure X. Okay, ang pwesto po ng kanyang battery nandito sa pinakagitna ng kanyang body. Ayan. Sir, hindi yan yung stock na battery niya na. Mag-ano lang tayo, testing lang tayo mga riders para makita nyo lang po yung activation niya. O, ayan, check po natin. Ayan. Okay, medyo against the light lang tayo pero ayan, bluish po yung kulay ng kanyang LCD. Ayan. Tama-tama lang yung kanyang size, hindi masyadong malaki kasi nakakaabala rin masyadong malaking
panel eh. So ayan, unahin po natin dito sa left side. Meron naman siyang clock, hindi pala nga po naka-adjust. And then syempre sa gitna yung kanya pong speedometer. And then meron siyang temperature dito sa right side. And then ito nakapalibot po na to, ayan po yung kanyang RPM. And then sa baba po, ayan, may trip meter. Syempre na-adjust po to kung gusto nyo gawing odometer o kung ano pa mang detalye niya. And then ayan, yung kanya pong gasoline indicator. Ayan, syempre empty po siya. And then ayan, naka-hazard po siya ha. Check natin ha. Okay, kagaya na sabi ko, running light po ang kanyang mga turning signals. Mas malakas maka-attract po ito eh. Ayan. And then alisin mo natin sa hazard. Ayan, kanyang left turn. And then right turn. Okay, pag hindi po naka-start ang kanyang engine, hindi po mag-on yung kanyang headlight. So ang standby lang po itong kanyang pinaka DRL na mukhang kilay niya, 'di ba? Naka bad boy look siya. Ayan, kulay white na DRL. LED po 'yan. And then check natin yung kanyang busina ha. Ayan, malakas po ang busina niya. Andito kami sa labas, hindi to kulong pero rinig na rinig oh. Okay. Ayan, swerte tayo mga riders, pinagbigyan tayo. Ayan, sasalinan ng gas para makita po natin yung kanyang headlight at saka yung sound po ng kanyang muffler. Okay, pag i-on po yung kanyang gasoline tank, ayan, itatapat lang syempre sa open. Ayan, nakabukas po siya. Ayun, umakat na siya. Mamaya, malalaman po natin yung kanyang fuel tank capacity. Wala pa po tayong masyadong detalye. Okay, lasalinan lang ng gas ni Sir Gerson. Ayan, one click lang, start na siya. Okay, bumukas na po yung kanyang headlight. Medyo hindi natin mapansin yung kanyang liwanag kasi umaga po eh. Pero ayan, kita naman natin, iba talaga pag malaki ang headlight, di ba? Malawak ang kanyang ano. Sige sir, paki-high beam, low beam nga. Ayan, yung high beam po niya. And then low beam. Okay. And then sa kanyang muffler po, ito, simple lang. Hindi naman siya masyadong malakas. Pero macho ang tunog niya. Malago. Okay, sir, sige. Stoplight. Ayan, ang stoplight po niya, marami siyang diode dito sa gitna. Ayan, yung preno. And then, para mahina sir ang taillight niya. Ganun talaga. Maliwanag lang talaga ngayon. Ano? Ayan. Kaya sir, pakiti-hazard nga. Para makita natin ito sa likod. Ayan, running light siya, diba? Kitang-kita. Ayan mga riders, karagdagan sa inyong pagpipilian pagdating sa adventure bike na scooter. Nandito na si Rossi ADX 150i. Wala pa tayong detalye sa kanyang seat height at ground clearance, pero si Sir Gerson ay 5'4", ano sir? Para mas mataas sa kaysa sparkle. Ayan, tiyad po siya. Ayan, mataas ang kanyang seat height. Ayan sir, sang ikot nga. Ayos. Lakas makagwapo sir, ano? Ayan, sa turning radius sir, ano, malayo naman sa ating tuhod. Paki-ano nga yung tuhod sir? Yung kabila. Ayan. O ayan, malayo, di ba? Yung upright position ng kanyang manibela. Ayan. Maganda sa kanya, hindi masyadong malapad ang manibela niya para kahit sa singitan, pasok na pasok. Grabe, hirap na hirap kami maghanap ng USB charging port niya. Wala kasi dito sa kanyang box. Hindi nyo mapapansin kasi kulay black. Ito meron din po pala. Kaya sabi ko imposibleng wala siyang USB charging port. Ayan, nandito po sa left side.
Tama-tama naman pag magcha-charge tayo, ayan, lalagay lang tayo dito ng cellphone holder. Okay na, di ba? Charging na siya. Sasakyan ko muna, ha. Ay nga pala sir, tingnan natin kung merong kill switch yung kanyang side stand. Wala sir. Ayun. Nilinaw ni Sir Gerson, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Ayan, nakababa na nga pala, hindi ko pa nakita agad. Ayan, nakababa, wala siyang kill switch. Ano po mga riders? So, tayo naman, mga sanay na mag-rides, sanay na tayo dyan. Talaga tatanggalin natin. Okay. Ayan, tayo po ay 5'8". Mataas po siya mga riders. So, tiyad po yung dalawang paa natin. Pwedeng ilapat yung isang paa, pero angat na yung isa. And then, sa kanya pong steel foot pad. Ayan. Meron namang space pa para makapag-stretching tayo. Pero pag ganyang nilagay nyo sa taas, medyo aatras po tayo para maiunat natin yung ating paa, ituhod natin. Ayan. Okay. And then, kapag sa turning radius, tayong 5'8". Kita nyo, layo po sa ating kita. Ito tama, para hindi tayo magigipit. Makakapag-play pa yung ating tuhod. Mayroon pa. Hindi siya maiksi tignan, mahaba-haba naman, di ba? Tama-tama. Okay. Check muna natin yung kanyang rear brake. Ayan, half press lang. Ayan, kagat-agad siya. So, malakas talaga ang disc brake. Siyempre, naka-combi brake pa po siya. And then, dito po sa kanyang front brake na disc din. Okay, equal lang po sila ng braking power. Ayan, parehong-pareho ang kagat. And then sa kanya naman pong rear suspension, okay, hindi po siya ganun kalambot pero nagre-response naman po. Maganda rito, malambot yung foam natin. Kahit malubak tayo ng biglaan, bawas yung impact kasi sa lambot po nitong foam. Pero mamaya testingin natin . Okay, patakbuhin na nga natin. Tingnan natin yung kanyang response sa throttle. Ayun, nakita ko, ayan, kita nyo RPM nya. Bago marangkada, nasa 3. Kita nyo po ba? Ayan, 3 RPM. Ayun, saka pala siya arangkada. Okay na rin yun, alam nyo mga riders. Maganda rin yung parang merong ganong delay. Kasi nga po, isa po sa safety features niya ho yun . Halimbawa nga naman, bigla tayong aksidente, napapihit bigla o mayroon bata na pumihit, hindi siya agad aarangkada. Unlike do sa iba na gusto 2 RPM pala marangkada na, ay delikado po, di ba? Pero yun para sa akin lang naman po . Pero ayan, maganda naman yung response ng kanyang throttle. Tama-tama lang para sa isang adventure bike. Hindi naman lagi arangkadahan ng takbo, di ba? Kadalasan naman siyempre long ride din. Kaya sa tingin ko sa performance nito, lalo't 4 valve na siya, masasatisfied na po tayo sigurado sa performance nito. 4 valve na nga naman. Then liquid cooled, fuel injected, and then naka-tubeless ang mga gulong, pure digital kanyang instrument panel, and then combi braking system naman po sa kanyang braking system. And then most important, full LED na po lahat ang kanyang lighting system sa kanyang headlight, DRL, turning signals, tail lights, stop light. And then ito pong nasa gitna, hindi natin mabuksan. Siguro abang ho ito para sa utility hook niya. Siguro kailangan lang natin sungkitin para malagyan natin ng mga nabibiling utility hook. Okay mga riders, ito po yung kanyang stock na side mirror. Ayan, korting dahon din naman. Ang common na side mirror po ng mga scooter. Ayan. Pero mas maganda dito kung lalagyan natin dito ng side mirror, di ba? Dito sa may bracket para mas astig siya tignan, di ba?
Pero kung gusto nyo ng mas viewable yung inyong rear, siyempre itong stock ang gamitin nyo. Ayan ang kanyang kabitan, di ba? Okay. Okay, 4-stroke, single cylinder, 4 valve, liquid cooled sa kanyang cooling system. Fuel injected naman sa kanyang fuel supply system. 150cc displacement. And then Euro 4 compliant na po ang Rossi ADX 150i. Maximum power of 14.7 horsepower at 8,000 RPM. Maximum torque of 40 Nm at 6,750 RPM. 142 kg sa kanya pong curb weight. And then meron po siyang ground clearance sa 120 mm. And then sa seat height, ito po mataas dahil nasa 810 mm naman po. And then malaki po ang kanyang fuel tank capacity, nasa 11 liters. Pagdating naman po sa fuel consumption, wala po tayong information. Pero sa experience po natin sa 150cc, maabot po ito ng 40 kilometers per 1 liter. Pero syempre nakasalalay pa rin po ang fuel consumption sa riding habit natin. Kung tayo po yung masyadong gigil sa silinyador, sa bigat natin at sa mga road condition na ating dinadaanan. Nga pala, bago ko malimutan mga ka-riders, ide-demo po namin sa inyo yung pag-a-adjust nitong kanyang windshield. Sige nga sir, madali naman siyang i-adjust kasi plastic lang, no? Pinipihit lang yung kanyang bracket. Ayan, itong bundog na to kagaya po ng mga ibang ADB. Ayan, kabilaan, sabay siya pihitin. Ihilahin pa ba? Ayan, tapos ayan. Nakataas na siya no sir. Ayan, ito yung pinakasagad niya pababa. Lapat nga sir, lapat. Okay, ayan. So kung naiiksian po kayo, marami tayong mabibiling aftermarket na windshield na sir. Kung gustong mas mahaba, sige nga sir, itaas natin. Convert na lang. Ayan, convert. Okay, parang tumaas lang siya ng 2 to 3 inches. Ayan, siyempre. Malaki. Oo, malaki na. Malaki. Oh. Ayan. Ayan, malaki rin ang itira. Yun nga lang, siyempre, hindi cover ang mukha natin, hanggang dibdib lang siya. Naka-helmet naman tayo kaya okay lang sa hataw ng hangin. Ayan. Ang ganda ng windshield niya, di ba? Talagang clear visor siya. Yan. Okay. Thank you sir. Okay mga riders, ito na po ang updated na presyo ng Rossi ADX 150i sa ngayong August 26, 2024. Ang kanya pong cash price, ayan, kagaya po ng mga nasa online na presyo. Ayan, 110,000 po siya. And then kung sa installment po nyo kukunin, 10,000 po ang down payment. And then sa 36 months, 3 taon, ayan, 4,495 monthly. Then may rebate pa pong 300, so magiging 4,195 na lang po monthly. And then sa 2 taon po, 6,035 pesos. At sa 1 taon naman po ay 10,660 pesos ang kanyang monthly installment. Ayan ang presyo ng ADB ng Rossi. Okay, sa mga nagsasabi po na konti na lang, kumuha na tayo nung sa branded, di ba? Pero yung po ay okay naman kung cash po natin kukunin. Pero siyempre, alam naman natin yung mga kapwa natin mga riders na hindi afford ang cash, sa installment po sila kumukuha. So kung i-compare nyo nga po yung monthly installment niya, ito po ay nasa almost 4,500 ang kanyang monthly installment. Compare po sa mga branded na umaabot po ng 5,500 hanggang 6,000 ang kanyang 3 years na installment. So malaking difference din po pagdating sa monthly. At sigurado sa mga ordinaryong riders lang na arawan ng trabaho o yung empleyado, siyempre hindi ko afford yung mga 6,000 above na installment. So dito mayroon pa rin tayong masisave kahit pa paano. Pero nasa inyo pa rin po ang pagpapasya kung alin ang kukunin nyo. Okay din naman kung ang kunin nyo po ay yung mga branded, siyempre trusted na brand yan. Pero kung talagang affordable at hindi na rin naman papahuli sa specifications, bakit hindi natin subukan po itong si Rossi ADX 150i. Okay, like, comment, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.